magandang hapon. Ba't ganyan mo? Ba't ganyan? Magandang hapon! Happy New Year! Happy New Year! This is our first episode ngayong New Year. Welcome back, guys. Welcome back. Na-miss niyo ba yung... Agad! Buka na. Dahil New Year ngayon, very fitting. At, oh wow! Meron na tayong bagong mainstay. Welcome! Galing sa ibang show! Happy New Year! Happy New Year! Talad nga sinasabi ko, dahil New Year ngayon, meron akong dalang solo. Wala lang. Dahil New Year ngayon, ang topic natin ay, alam na, laging pinag-uusapan. Ano kaya yun? Mga paputok. Pag-uusapan natin ngayon ang ating New Year's Resolution. New Year's Resolution. Bago. Pero ito, hindi ko tatanungin ang New Year's Resolution ng bawat isa. Siyempre, may iba-iba naman tayo. Pero, top 5 na pwede natin. Alam mo, yung Live Pure Podcast, public service pala. Yun. Public service pala. Excuse me po. Ano ba yung mga pwede nating maging New Year's resolution ngayong taon? The Live Pure Way. Max, the The Live Pure Way. Top 5. 5 lang para mabilis pa yung episode natin na to. Simulan naman ni kay EJ. Okay, sige. Para sa akin, una kasi putukan na, di ba? Wait lang, ano yung putukan? Putukan, parang yung mga bil-bil. Pakita niyo yung mga video yan. Yun. Yan. Sumayo ka! Welcome, bro. Yan. Kasi tapos na yun, panahon ng putukan, yung season 2 Bichabi, di ba? Pantay maraming kinain nung Pasko eh. Oh my God. Litsong kawali. Yung ano ba? Ngayon, time na para mag-live fit and right. Di ba? Kailangan mag-exercise. So ngayon 2014 dapat live healthy. Yes. Tama ba yun? Okay ba? Ano masabi na? Hindi sa super dami kasi nga nakain nung nakaraang season, di ba? Kain dito, kain doon. Hindi sa marami mga Christmas party, maraming dami-dami reunion, di ba? Fine, dami ng reunion. So, dahil marami gano'n, kain ng kain. So, this year, it's but right to start the year by living healthier, di ba? Yung mas mag-exercise, gumalaw, gano'n. Tsaka yung makakatulong din sa'yo yun eh, di ba? Para mas magaan yung pakiramdam mo. Tsaka a healthy mind and a healthy heart starts with a healthy body. Yun! Explain mo na konti. Kapag maayos yung sistema ng katawan mo, mas nakakapag-isip ka ng tama, mas marami ka nagagawa. So pati yung mga bagay na pwedeng nag-lead sa'yo na magkasala ka, mas pwede mo maiwasan. Kasi natututunan mo by living fit yung discipline. Yun. Saan papasok din yung laging pinag-uusapan sa Live Pure, yung self-control. Parang time naman to para i-practice din natin kahit sa pagkain natin, yung self-control natin. Hindi parang noong December kasi parang pakayan, busin lang. So kain ng tama at saka exercise. Oo. Kayo ba may mga exercise kayo? Tsaka kuya, meron. Pero hindi masyadong Gusto nga sana mag-video. Hindi kasi wala ko lang. Hindi kasi wala. Tsaka gusto ko lang mag-disclaimer, hindi natin sinasabi na bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng... Hindi ganun. Sinasabi namin yung parang balance dapat. Balance. Oo, di ba dapat balance? Tamang pagkain lang, huwag yung sobra. Lahat ng sobra masama. Yung bye. Tsaka huwag masyadong OA. Pag sinabing exercise, yung lakad-lakad lang muna. Hindi naman kailangan mga 3 oras nag-exercise. Gym. Hindi pwedeng nag-zumba tapos mag-gym. Kasi pag nag-zumba ka, tsaka pag Over yun. Pero may kilala ako, nag-zumba, nag-gym, nag-boxing pa. Oo. Diba? Pero yun ang number 1. Live fit. Live fit. Be healthy. Fit and right. So, pero dapat yun hindi lang sa simula, di ba? Dapat Consistent. Consistency is the key. Correct. Kasi connected din kasi training, discipline, pasok din when it comes to living pure, practicing chastity, di ba? Okay. Next. Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa nating nakalimutan yun. Nalala ko na. Nalala ko na. Pero hindi na makakalimutan yung point na yan. Wow! Anyway, Second point. number two, I'm sure na
naalala nyo lang lahat, last year sikat na sikat yung movie na Frozen. Sikat yung kanta doon na Let It Go. Sample mo na. Sample. Let it go, let it go. Hindi, diba? Parang 2014 is the time to let it go. I'm sure noong 2013, maraming nangyari sa buhay nila. Pwedeng may mga napaasa, nagpaasa. Nasaktan, mga nakipag-break or nag-break or whatever, failed relationships or kung ano mang bagay na nagpasakit ng puso nyo. So for this year, it's the time to let it go. If things didn't work out, God must have a reason why it didn't work out. And 2014 is the chance to regain this hope to start over again. Tama, ganda nun. Ganda nun. Wala na kami madadagdag. Wala na eh. Okay na. Oo. So, let it go. Tama na yung mga pagiging bitter. Be better. Be better. Diba? Tama. Galing ni Ina. Galing. Related. Pero tama naman yun. Every New Year, parang ano yung palaro ng mga bata, yung sulat ka tapos pwede mong buray. Magic slate. Magic slate. Na clean slate. So, moving on. Oh, ano yung pangatlo? Third, explore. Explore. Explain mo. Dora? Explore. Explore meaning do new things in life. Mag-travel ka, kung afford mo na magpunta sa iba't ibang lugar. Bumisita naman ng hindi mo pa napupuntahan. Oo, to see new people, makakilala ng ibang tao, to experience new culture. Tapos also explore means na parang you volunteer on something new. Mag-volunteer ka sa mga bagay na hindi mo ginagawa. Pwede gawin, Oo, yung pwede ka mag-volunteer sa mga donation, gano'n. O kaya may naisip nga kami parang ngayong taon gusto namin let's say for example sa birthday, yung parang magpa-party ka sa mga orphanage, gano'n. So you do something new. O ngayon 2014, maganda na isulat. Ano ba yung mga gusto kong gawin na hindi ko pa nagagawa ngayong taon? Ako siguro magko-collect ako ng stamp. Bakit Stamp na? Something new. Tama yun, maganda yun. Pwedeng po, bagong puntahan, bagong kaibigan. Diba? May pagkaibigan sa... Bagong experience din kasi yun eh. Kasi experiences teach us a lot of things. So, maganda yun sa Actually, kung gusto mo may mga bagong buhay na makakasama ka this year, maganda. You do something new. Yeah. Mas marami kang makilala. Mag-travel ka. join a community. Mag-boxing ka. Volunteer sa isang Saka why did the never? Volunteer kayo sa Limpure. The more that you explore yourself, the more that you realize that there are many things to live for. Yun. Even if there's something that didn't work out in your life. Parang gano'n. Diba? Diba naman eh. Bayata pagka-apple ka, that's... Diba? Kasi kung sinasabi mo na new hope, new beginning, edi you really have to do things new. Parang gano'n. Isang mabilis. Bigyan nga ng sample na something new na pwedeng gawin. Ako gusto ko mag-celebrate ng birthday ko sa isang orphanage. Kasi hindi mo pa nagagawa. Maganda yan. Gusto ko yun. Ganda. Ikaw? Pareho kami, sabihin kaya. Hindi na nyo yun. Nag-iisip pa na iba. Something new. Or yun something na gusto You mo want to do. Ako gusto ko pumunta sa isang lugar na dito sa Pinas hindi ko pa napupuntahan. Kunyari, Babuyan Island. as simple as kunyari, Dumaguete, never pa ako nakapunta sa Doon Silvanas, no? Talaga. Ikaw kaya EJ? Ako gusto ko matuto ng bagong bagay. Parang more wisdom na din. Something new din yun, di ba? So, Seryoso. oo nga. Basa, brother. Mas gusto ko kasi magbasa ng libro ngayon. Maganda yun! Magandang goal yan sa sarili. At least ngayong taon makabasa kayo ng isang bagong libro. Maganda yun. Ikaw, Jo? Ako gusto kong umakyat ng bundok. Mag-hiking. Same. Kami same. Uy! Ako pala kuya, gusto ko matuto mag-bass guitar. Wow! Bass guitar talaga! Specific place ah! Bakit? Hindi ako marunong. Ikaw rin. Gusto Bagong ko- Nubina. Hindi. Bagong saint. Bagong stampitan. Gusto ko mag-travel with family abroad. Wow. Hindi. Shoutout po to sa inyo, Daddy Di Jules. ba family din tayo nila? Yun! Mamunta kami. Isang episode doon rin. Bawa. Kahit mga Singapore. Why dito Mga ganun lang kalapit. Ganda. Pangapat. Pangapat,
Kaya nga ginagawa natin dito, good vibes lang, nakangiti lang mga tao. So tayo, everyday, let's make it to a point na good vibes lang. Hindi ka nandiyan-judge, kahit nakakasya ng sitwasyon, ingiti mo na lang. Kasi it affects your whole being during the day. Lalo na pag nag-umpisa umaga, halimbawa, kung sumasakay MRT, nakaka-bad vibes talaga yung sardinas na sitwasyon sa MRT. So, ingiti mo na lang and be friends with people. Kasi you'll never know, one smile can change a person's day. Yun. Sabi smile mo. Lapit ka! Okay na yan. So parang be positive. Be positive. Huwag mag-judge ng tao. Kasi you'll never know. Maganda yun. Good vibes lang palagi. Tama. Ay, anong may gusto ka dagdag? Jermer, may gusto ka? Ano lang, yung feeling ko din sa sinasabi ni Joy na good vibes lang. Ano part yun ng pag-accept na kung ano yung reality di ba? Pag nagko-commute talaga tayo, sa Pilipinas kasi talaga mahirap mag-commute maiinit, maalikabok, yung tama yung sinasabi ni Jo, ganun talaga wala ka naman magagawa. So parang, kailangan mo lang talagang Parang look at the bright side. Oo. Oo. Tingnan mo na marami ka rin kasama yung gano'n, hindi ka naman isa na Pawis kayo lahat. At least hindi lang ikaw. Oo, Kapag tama. mahaba yung pila sa FX, at least hindi lang ikaw lang yung nag-aantay, madami. So, Paano naman kunyari parang good vibes sa mga tao naman? Kasi yan sitwasyon ako gusto ko sabihin yung Inspired ka, Brad? Dami mo. parang ngayon maganda na dahil good vibes ka, try mo rin i-share yung good vibes sa ibang tao. Ganun, wag lang ikaw. Paano? Paano mo gagawin yun? Paano mo i-share? Ako muna siguro before you, natural naman kasi sa atin may masabi ka agad sa isang tao, lalo pag bago mo kilala, try to see first the goodness in the person. Yun. More than the negativity of what he or she brings. The goodness first. Bago mo husgahan na, ay, parang hindi. Kilalanin mo sa yun. Unang kilalanin mo. Fine, sabi ka. Much has been said. In a more serious note. Serious? Serious no? Importante yung happiness and good vibes sa buhay ng isang tao. Kasi I realized, o napapansin ko, when people are depressed, they tend to sin more and they tend to settle for things that are lesser of their value. So kaya, nasa sa atin din yun. Maging masaya ka para you would settle for higher things, for more happier things. Parang ganun. So, yes. Galing. Tama yun. Ganda ng Joe. Pero lahat na yung sarili parang plastic ka naman na pag malungkot ka. Oo naman. Maging totoo ka rin. Pero always look at the bright side. Yes. Saka siguro last na, lagi mong tatandaan, kaya ka magkaka-good vibes. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay mo, expression din naman talaga ng pagmamahal ni God. Sometimes, it just doesn't work out the way you want it to be, pero at the end of the day, God loves you. So, good vibes. You have enough He has a reason. better plan. Yeah, you have enough reasons to think positive and to live life in a different way. I don't know. Parang ganun. Let's go for polka dots! Ganda. Last. Last. Dahil sinabi na rin naman niya yung God's love, ganyan. Dapat tayo din, we should love ourselves. Ayan. So, you love yourself more this year. Siguro magsimula siguro sa mga babae katulad ko, yung in connection to the fourth point kanina, yung magkanega, ganyan. You appreciate what you actually have. You be grateful na kung anong meron ka, yung ganun. Kasi, by being grateful, by being appreciative, dun mo talaga mamamahal yung sarili mo. Kasi the more you look at others, dun mo hindi na-appreciate yung sarili mo, dun mo feeling pangit ka, diba? So, magpaganda ka talaga, maging... Hindi, kunwari maganda ka na, mas magpaganda ka pa. Baga, huwag mo rin ikumpara yung sarili mo sa iba. Oo, kasi Paano yung loving yourself yan iba-iba tayo ng ganda. Saka pag ino-compare mo yung sarili mo, pwede mo insecure kay. Eh pag na-insecure tayo, nasaktan si God. Ganyan kanya ginawa. Touchy! Ginawa. Tama yun. Tama, punuin mo muna yung sarili mo ng pagmamahal. Parang how can you give love to others? If you do not have love. Saka kuya, gusto ko rin ulitin yung sinabi mo dun sa Live Pure Tambayan Live. May Sabi sinabi na. parang sabi mo, wala namang ibang taong magmamahal sa atin, kundi tayo muna. Yes. Bago tayo maghanap ng pagmamahal ng iba, bago tayo magmahal ng iba, na sana this year, mas matutunan nating mahalin yung sarili natin kung hindi pa, at kung mahal mo na, mas mahalin mo pa. Parang gano'n. Tapos meron pang add-on. You can't expect other people to love you if you yourself first
do not accept that you are lovable. So, Lalo na Kasi para sa mga nagre-reflect babae. eh, no? Oo. Tanggapin mo na lovable ka kasi minsan yung iba parang, ay hindi ako lovable, ang dami ko ng Ikaw ba, lovable ka? Lovable. Mahalin niyo ako. Hindi na may gusto kong sabihin. Hindi yun, di parang gusto kong dugtungin yung sinabi nila, lalo na sa mga babae. Kasi paano kung ito yung taon para sa mga single, naghihintay, biglang may dumating tok sa pintuan ng mga puso. You'll never know when the right person will come. And then if you're not filled with the love that you deserve, edi paano tama? Paano mo nga naman ba tatanggapin yung nag-offer sa'yo ng love? So, this is the time to really fill yourself with the love that you can give to yourself and the love of God. More This than is anything your else. year. One quick, final words. New Year's resolution, welcoming the year, EJ. Okay, since yung love yung pinag-uusapan, syempre, huwag kung saan-saan mo hanapin yung pag-ibig. Una-una, kay God. Tapos pabayaan mo na yung mga tao sa paligid mo, mahalin ka ni God through them. Ako 2014 is your year, is our year. So, kung marami man nangyari last year, ngayong taon, naniniwala ako na si Lord walang ibang gusto kundi maging masaya tayong lahat. So, just be happy, not go with the flow, but seize the moment. This is our year. Enjoy, have fun, have a great year. Kamasal ka na. Byron. Sa akin love yourself more. Iwasan na yung compare sa iba, yung sarili mo, yung may insecure, yung ganun. Mas mali natin yung sarili natin, tanggapin natin kung sino tayo. Mas i-improve natin yung sarili natin. Sabi nga, explore. Wait. Ako enjoy every moment of 2014. So ako kunwari may advice ako talagang isulat mo yung highlight per day so that when you look back at the end of the year, grabe, sobrang Kasi mabilis lang dumadaan yung Oo, taon. sobrrang dami nangyayari in a day. So at least, what's the highlight of this day? Parang ganun. Joke. Sige sa akin, 2014, smile. Choose to be brave. Maging matapang ka. Kasi maraming pagdadaanan, pero you always have a choice. You smile with the problem or whatever. Basta be brave. Why? Because God is with you and He loves you more than anyone else. Smile. Si Bishop. So, Ina, last. Ako simple lang. Never lose hope. If your heart is in the Lord, if you have surrendered it to God, you are assured that better days are ahead. So, just keep smiling and things will get better. Yun. Maraming salamat. Happy New Year, guys! Happy Watch New out Year! for exciting episodes ngayong 2014. Medyo mas matitindi yung mga nating episodes. Happy New Year again! Thank you! Yes! Follow us! God bless. Live pure!